Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Isa pong mainit na balita kung saan si Senator Bato de la Rosa at CIDG Chief Nicolas Torre ay nagkaroon ng tension sa pag-uusap. Meron pa pong mixed emotion dito dahil meron pong umiyak. Okay, sige. Umpisa na po natin to para wala lang paligoy-ligoy pa. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa ating channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisa na natin to. Let's go! So, ayan na nga mga tol. Alam naman po natin, no, lagi pong pinapaalala, bawal po dito ang mga panatiko ng mga politiko. Bawal po dito ang pro Duterte, bawal din po dito ang pro BBM. Ngayon, kung pro ka, sinusuporta mo, pro BBM ka, pro Duterte ka, wala po tayong magagawa, pro po kayo. Pero sinasabi ko na wala po dito na dapat maging pro, yun po yung isinusulong po natin sa mga videos po natin, itinuturo sa mga manonood na wala po tayo dapat kaisipan na dapat kayo ay panatiko. Let me explain this to you muna bago natin umpisan ito, no? Gumitna. Dahil pag nasa gitna ka, hindi ka pro, hindi ka panatiko, matitimbang mo kung yung tama. Dahil nasa gitna ka, di ba? Kahit ng mga timbangan, merong gitna yan. Pinaka-center. Di ba? Yung mga ganun-ganun yan. Center, parang letter T. Center ka muna. Tapos, pag mabigat dito, parang alam mo tama yun. Di ba? Supportahan natin regardless kung sino yan. Kuha po ninyo yung point. Did you get my point? Yun po ang ating sinasabi na dapat meron po tayo at bawal mag-isip dito ng pro. Pupunahin natin yung mga pro dito. Anyway, tara, tignan po natin kung ano yung tension na nangyari po dito sa Senado. Sa hearing na ito, kung saan man ito, Senado man to, Kongreso, ano man. Sige, play po natin, play. Ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato. Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang The Hague matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, "The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague." Pero nalabuan dyan si Senator Bato. No, I have a team you of are the one there. Wala si SOG doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. So, General Marbel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter, the separation matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Remulla. Wait lang. Bago natin pakinggan yung sasabihin ni Remulla, no? Ng DOJ, no? Ito pong ginagawa ni Duterte na tuloy, no? Ni mga nito ni Bato. Pamumuwersa, no? Para sa akin lang, no? 'Di ba? Pero kung titignan natin, gusto nga niyang malaman talaga kung saan galing yung utos, no? O sino ba nag-utos, bakit ginawa mo 'yan? Meron siyang gustong ipunto. Kaya lang may karapatan namang hindi magsalita itong PNP chief na si Marpil. Kaya anong masasabi po ninyo doon? No?
pinupuwersa nila. Pero yan yung sinasabi na kaya ayaw nang dumalo dyan sa mga pagdinig na yan, eh mabubuli. Eh paano po? Marami po supporter dyan ni Duterte. Tama po ba? Si Robin, si Bato, si Amy, diba? Kapatid mismo ng Pangulo, eh parang nagsasayaw-sayaw sa kaliwat kanan. Okay. So, yun lang naman, dinagdag natin dahil hindi tama na tayo, parang pupuwersahin mo yung tao na magsalita gayong gusto niyang manahimik dun sa particular na question na yun. Anyway, diba, kung may kaso naman talaga, eh lalabas yan. Kaya nga tuloy yung investigasyon eh. Sige, play po natin. That's why we didn't want to attend the last hearing, because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into opposition. No, we're not bullying you, sir. We're not I bullying think you, sir. that Giit pa ni Rimulya, you're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan si Rimulya na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala mo sinabi dito surrender. Extradition lang. Pero ayon kay Rimulya, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Eh, siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinurrender si Duterte sa The Hague at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Ayon naman kay dating Supreme Court Okay, so syempre magkakaroon ng magkaibang pag-iisip sa pagdidesisyon diyan at wala naman sila sa kapangyarihan, no? Ito po ang mga nasa kapangyarihan ngayon sa especially dun sa nangyari pong pag-aresto kay ex-President Duterte, no? Itong mga kino-question nila ngayon. So it's a matter of discernment na magkaiba po itong magkakatapatan po na ito na mga pro-Duterte at yung mga pro-government po natin na opisyalis. Hindi naman sila mukhang mga pro-BBM, di ba? Yung mga sila Torre, sila Marbil o sino pa isa, si Rimulya. So I don't think so na they are panatiko ng mga politiko. Ginagawa nila yung trabaho nila at kino-question sila ngayon. Kung may kaso naman talaga, makakasuhan po sila. So tuloy po natin, tapusin pa natin kung tuloy pa natin lalo tuloy. Kumpletuhin natin. Sige. Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. If we don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Tingin din ni Azcuna posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa korte sa ating bansa. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa So, sa part na to, no, ang problema nga kasi, 'di ba? Hindi na parang matatapos na yung panahon, hindi na siya na korte talaga. Parang ganoon no. May humaharang ba? Malakas ba talaga ang political influence ng mga Duterte kaya hindi mo usad yung kaso? Wala po akong sinasabi. Tino-question po natin, tinatanong natin. Kaya kumbaga sa side ng mga siyempre gustong maimbestigahan, managot si Duterte kung may kaso man, kakapit sila doon sa pinaka worst case scenario na siya ay damputin at ipaubaya sa ICC. At lahat ng ito ay dumaan sa legal na proseso. Kasi kung illegal ito, diba, mapupuntusan sila dito pa lang sa pagdinig na ito. Pero wala po akong makitang maipunto si Bato at kung sino man, no? Sige po, tuloy pa natin.
lokal na korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa dahig ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Bakit naman? Ituturing daw kasi ang extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng hearing, ito na po tayo, no? Bago po yan, no? May sinasabi po na ito po'y pwedeng tignan as sa gitna naman ng hearing, paglabag sa ating konstitusyon. Extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. So bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema na hindi nga natin alam kung makakaabot pa doon yung kaso ni Duterte. Tapos na po yung panahon eh. 'Di ba? Natatapos na. Hindi na naimbestigahan. Yun lang, pinupuntos natin dyan, pinupoint out natin dyan na kung titignan mo kung ano yung tama, makatarungan dapat na umuusad o dumarating na taon na po. Si Duterte mismo nagsasabi, ang tagal naman. ICC, bakit niyo pa ako kasuhan o ano man. Diba? Puro mga tila gano'n ang kanyang mga panayam na kahit siya, aminado siya, alam niya yung proseso, matagal. Kaya umuusad o hindi, bumibilang na ng panahon at sayang na yung oras. So, yan yung stand ko dyan sa part na yan. And dito naman kay Robin, no? Tingnan natin. Sa naman ng hearing, napaiyak si Senator Robin Padilla habang nagbibigay ng mensahe si Senator Bongo kay Duterte. Nag-walk out din ang senador pagkatapos. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 4. Balikan din natin masyadong naintindihan. Kay Duterte. Nag-walk out din ang senador pagkatapos. Nagbabalita. Sa gitna naman ng hearing, napaiyak si Senator Robin Padilla habang nagbibigay ng mensahe si Senator Bongo kay Duterte. Nag-walk out din ang senador pagkatapos. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños. Okay, so naiyak po siya. Sabi nga po dun sa ibang komento sa isang video, sa isang balita, tandaan po ninyo, artista po yung mga yan. Artista po yan. At pro-China. Sabi po, no? So, pwede natin tignan yan, no? Bago po tayo patuloy na magpaalam sa ano po na ito. Wag na. Kayo na lang mag-search. Basta search nyo dito, tension. Sa gitna nila, CIDG Chief Nicolas Torre and Bato de la Rosa. No, sabi po yun sa mga komento, no? Sabi na isa dito, yun lang ginawa ni Robin, kumain at umiyak. So, sila po nagko-comment yan, ha? Artista talaga si Robin. Best Actor ka pang Famous Award. Wala kayong due process. Illegal lang ginawa nyo. Sabi na itong isang pro Duterte po yata dito. Sabi ng isa, due process. Panahon ba ni Duterte may due process? So, diyan tayo maninimbang, no? May mga dating bangka na mga sinasabi. Sabi ng isa, sabi nila may due process tapos ikaw sabihan mong tabla. Mga troll talaga, oh. Nag-aawa na sila. Anyway, magpapaalam na po tayo. Anong masasabi mo sa mga kaganapan po sa ating gobyerno? Okay. Ikaw ba'y natutuwa at anong masasabi mo? Ako po, bilang mamayan ng bansa na ito, no, mamamayan tayo po mga Pilipino ay nakaantabay sa mga pagkilos ng ating gobyerno. At ako po naniniwala na isa pong maganda ito at fair enough na pag-iimbestiga kasi inaalam din kung tama ba talaga yung ginawa. At ako naniniwala na sa due process walang maaakusa sila. Dumaan po ito. Sabi nga po ay 7 years, sabi ni Remulla kanina, no? 7 years na pinag-aralan ito ng ICC. At dumaan po sa proseso ang lahat. Kung ikaw ay mambabatas, alam mo yan na kahit pa sabi mo ang konstitusyon pa ganito, ganyan, merong tinatawag na, di ba, mas, ano ba tawag dito, yung titimbangin yan pa rin, di ba? Halimbawa, karapatan na mabuhay, makapag-aral o makapagtrabaho, di ba? Nasa konstitusyon yan. Gumawa ng krimen, di ba? Makakapag-aral pa ba yun sa kulungan?
Pwede, 'di ba? Kaya nga may mga programa yata eh. Pero alam mo na iba na, 'di ba? Lalo na kung life imprisonment ang kaso. Ano pang magiging, 'di ba? Worth ng pag-aaral. Makakapagtrabaho ba siya? Meron, 'di ba? Meron po yata may mga nakapaghanap buhay sa loob ng preso. Kaya lang nasa kulungan ka na. So yun po yung mga pinapoint natin na timbangin mo. Kung kahit di tayo mambabatas, maunawaan natin na ang tao hindi ginawa sa batas. Ang batas ginawa para sa tao. To serve the law, para yung i-serve yung law ay para sa pangangailangan pa rin po yan ng tao. So yan po yung opinion ko dyan, no? Ikaw ano masasabi mo sa video na to? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Patuloy at please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.